Grabe guys, ang init, no? So, papakita ko sa inyo guys yung pinaka-favorite ko na kalapati sa lahat. Sa ngayon ha, at the moment, ito guys, kaya ko siya naging favorite ay dahil sa kulay lamang. Yan yung favorite ko. Dahil pareha sila ng kulay ni Baki. Wala na si Baki dito sa atin guys, no? Nabili kasi si Baki. Hindi yan yung pinakamaganda ko na kalapati dito, pero yan yung favorite ko. Itong red checker. Ito guys, hindi siya masyadong matangkad. Hindi rin ganun kaganda yung katawan niya kasi medyo mahaba. Ang dami pa nating titimplahin sa kanya, which is mas lalo ako na-excite kasi titimplahin ko pa yung kalapati na to. Ang pinakamaganda ko kasi na kalapati, ito, pakita ko sa inyo. Ito naman, sa paningin ko lang to guys, ha. Ayan, yung grizzle na yan. Ito, yung natalo. In-entry ko guys, yung pinakamaganda kong kalapati dun sa Batangas. Pero wala pa rin. Maganda timpla nito. Maganda rin yung size niya, pero iba talaga kapag pang malakasan yung nakalaban. Although mukha na siyang malaki, meron pang mas malaki dyan. Maganda na yung ulo niya, pero meron pang mas maganda dyan. Hindi ko alam kung merong magagandahan dyan, pero gantong itsura guys, imagine kung gaano kaganda yung mga tumalo dito guys. Kung gaano katataas yung quality ng mga ibon na tumalo dito sa ibon na to. So actually ang kaya lang talaga makasabay na mga kalapate, which is sumibak din, yung sa kasama ko, si Tams, no? So, si Tams nakakuha siya ng 3 plaka. Plaka kasi yung nila, trophy nila dun eh, hindi tasa yung pinamigay nila na trophy. Ako 0. Ang sumunod dyan guys ay halos ka-level na lang din naman. Sa paningin ko lang yan, no? Na hindi ko naman nadala. Etong kulay itim. Bago pala tayo magpatuloy guys, singit ko lang pala, no? So medyo malaki na yung anak ng binigay sa atin ni Tams na Pied, at saka yung pinariset natin ng syempre sarili kong timpla na kalapate. Tapos isa din to sa mga pinaka na-excite ako kung ano yung kakalabasan nitong inakay na to. So medyo matangkad na yung inakay, malaki na rin siya at nagde-develop na rin yung kanyang ulo, no? So medyo nakaka-excite kung paano ang magiging development nito sa unang lugon. So ang development ng kalapate, makikita natin yung potential niya sa primary stage, unang lugon at pangalawang lugon. Malalaman natin kung may potential ba yung kalapati natin, kung pwede ba natin silang mailaro sa mga pigeon show. Alright, so yun lang siguro. Balik na tayo sa video. Etong kulay itim na to guys, matangkad din to, no? Maganda rin yung size niya. Pero young bird kasi to. At inabutan siya ng una niyang paglugon. Nagpapalit siya ng balahibo. Hindi ko nadala yung kulay black. Although maganda yung head structure na itong black na to, maganda rin yung sukat niya. Nadali lang talaga tayo sa balahibo, which is bago pa man dumating yung show, gumawa na ako ng maraming clips about dun sa pinaka crucial part ng pag-grooming, which is hindi mo alam kung kailan maglulugon yung kalapate. Ganun yung nangyari guys. So hindi natin nadala yung pure black. Ang nadala natin ay ito. Yan, matangkad din naman yan guys, no? At saka okay din yan, tsaka ito yung nadala natin. So yan yung mga dadala ko na kalapate, no? Parehong blue checker. Sila kasi yung medyo okay yung balahibo. Pagdating kasi sa pag-grooming guys, pwede nyong bunutan yan or i-force molt. Pero kasi hindi natin nakokontrol kapag yung kalapate natin nag-molt sa ulo. So hindi kasi ako nagpo-force molt o hindi ako nagbubunot. So ang ginagawa lang natin, pinapatay natin yung balahibo. Kapag sira yung balahibo, papatayin muna natin yung balahibo bago natin bunutin. Yo, singit natin ulit, no? Commercial muna. So yung pares natin dito ng kulay white at saka itong checker, yung anak nila na T-check yung lumabas, no? Ay, T-check din pala tong tatay, no? Meron na silang itlog ulit, dalawa na yung itlog nila. Hindi ko na inalis kasi guys, bumaba na yung inakay. So malilimliman na nila lang maayos yan at saka patuloy pa rin naman nilang mabubombahan yung inakay nila. Although mag-i-spend na sila ng energy para sa incubation ng kanilang itlog. So hopefully makapagpabuga tayo ng kulay white sa susunod na clutch dahil yung lumabas dito sa clutch nila ay isang T-check.
At malaki na rin siya. Gusto ko na rin siyang i-review ulit. Na-review natin siya sa previous video. Pero yung sa susunod natin na review dito ay ikukumpara natin ang inakay na to at saka yung inakay na lumabas galing doon sa binigay ni Tams dito sa atin. Yeah, so yun lang. Balik tayo sa video. Yeah. Kapag kasira lang, no? So ako naman hindi ako nagbubunot kasi ang daming balahibo niyan. Sa bagwis ng kalapate, minsan merong 9 hanggang 11 balahibo ang bagwis ng ating mga kalapate. Sa isang pakpak lang yun. O yung flight feathers. So yun guys, no? Pinakita ko lang yung favorite ko na kalapate at saka yung mga pinakamalakas nating mga kalapate. Hopefully, makapagpabuga pa tayo ng mas better na kalapate. Ang dami natin natutunan doon sa previous na show. At saka inspiration na rin guys. Bukod sa magaganda yung mga kalapate na in-entry ng mga nakilahok doon sa show na yun ay ang ganda rin ng mga mindset ng mga fancier. So wala tayong na-encounter na bitter. No? Which is nakakagana, no? So marami pa tayong ongoing projects dito. Ayan, mga ongoing projects natin. So yun lang. Saka tinesting ko lang din yung camera. Kung kakayanin ba natin yung magandang edit ngayon. Yun, okay na yun. Tangina, content na yan. Yeah.